Lagot na, biglaan to. Nagkalampagan. Nagkalaglagan, yung pala. Nagkalaglagan na pa, amin na. Ayun. Di nakaligtas mga kabaro. Damay-damay lahat. Nabulabog. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat. Ayun. Para na trendingin sa mundo ng social media ang di umano'y balitang ang tapang-tapang ninyong pag-inita ng Vice Presidente tapos ngayon kayo palang iyakin ang matikman ng ganti ni Vice President Sara Duterte. Ayun. Maghanda-handa na kayo kasi lumipad na ang Agila ng Davao. Binastos ninyo ang Vice Presidente, ngayon matitikman ninyo ang batas ng isang ape. Congressman Benny Abante tostado kay Vice President Sara Duterte. Ito ang breaking news na nagpagimbal sa kampo ng kongresistang si Benny Abante kung saan walang pagdadalawang isip at buong tapang na binanatan ni Vice President Sara Duterte ang nasabing kongresista sa mismong baluarte nito. Pinakita ni Vice President Sara ang mismong larawan ni Benny Abante sa isang rally kung saan ay nakadila. Hindi, no, nakadila pa eh. Ang dami-dami litrato ipapakita, yung ganyan pa eh. Ito, sabay sabi ang Vice Presidente na ang mga taong nakadila isang senyales ang pambabastos, kaya dapat iwag di mo nang iboto ang isang politikong bastos. Pero bago ang lahat, Mas maganda itanong na rin kung bakit nakadila. Kasi, ano ba yan? Parang anong dila yan? Ha? Parang bebote nga, parang ganun ba? O dila na wala lang, naglabas lang ng dila o nag-selfie ng ganyan. Diba? Yung ganun. Pero kasi parang ano eh, parang masagwa kasi sa litrato yung pagkakalabas ng dila. Pinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong Pwede kalimutan naman kasing ganun eh. Yung mga pa-cute-cute. Eh kasi parang iba kasing parang kasing ano, di ba? Parang isipin mo, ba't gano'n naman yung pagkakalabas ng dila? Hindi, di ba? Parang saan pa nila nakuha yung litrato na yan? Ba't hindi talaga pag gumalaw ang source, no? Kahit ano makukuha. Hindi, di ba? Isipin mo sa kayo nakuha yung litrato na yan. Ba sa Facebook? O ano, may Facebook ba siya? Kinuha niyo na gano'n? Ba't ka nag-upload kasi ng gano'n? Ano ba yan? mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, talagang lahat ay may kabayaran. Kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo ay talagang ganun din ang mangyayari sa iyo. Ito ay pagpapaliwanag ng marami sa ating mga kababayan matapos nga kumalat ang video kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na binanatan ni Vice President Sara Duterte si Congressman Benny Abante sa mismong baluarte nito, kung saan ipinakita ni Vice President Sara sa publiko ang larawan ng nasabing kongresista kung saan nakadila ito. Ayon pa sa Vice Presidente ang hindi talaga napakapangit naman ng litrato na yan, yung pagkakakuha na yan, di ba? Siyempre, bilang bilang public figure, di ba? Public figure ka na eh. Di ba? Siyempre, kilala ka na. Di ba? Siyempre, nakilala sila lalo simula ng tinitirya na nila yung mga Duterte. So, nagiging public figure na sila. Ngayon, siyempre, kung maglalabas ka ng mga video, mga litrato mo, siguro dapat talaga medyo ingat-ingatan lang ng konti. 'Di ba? Dapat ingat-ingatan kasi syempre maaaring ipanlaban sa iyo 'yan eh. 'Di ba? Bandang huli. O katulad 'yan, yung nangyari, hindi natin alam kung saan nila nakuha 'yan, kung paano pero alam ko itong picture na 'to, dati pang nakikita ko eh. 'Di ba? Ba't naman kasi ganyan? Tatanungin natin, bakit ganyan ang pagkakadila? Pwede namang ipaliwanag ni Kong Abante yan kung bakit ganyan yung pagkakadila. Mas maganda, siguro ko ipaliwanag niya yung ganyan. Diba? Taong nakadila ay isang ugali ng taong nambabastos sa kapwa. Kaya naman dapat ay piliin mabuti ang iboboto at susuportan sa darating na 2025 midterm election at huwag di mo nang iboto ang mga tumatapong bastos na politiko. Napanood ko yung video na yan, yung parang kampanya nila Isko yan eh, di ba? Tapos si VP Sara ay pumunta doon sa Maynila at syempre kinampanya din
si Isko Moreno, no, sa Maynila. Narinig natin doon na bumira talaga si VP Sara diyan kay Kong Abante. Pero para sa akin, no, siguro naglabas lang din ng sama ng loob o ng ano, 'di ba? Nung matagal lang tinitimpi ni VP Sara, yung gusto niyang mailabas. Syempre nung nasa kongreso siya, hindi niya naman mailalabas 'yan nung inimbestigahan siya ron. 'Di ba? Alam natin syempre teritoryo nila 'yon. Ang hirap magsalita ka ng ano doon. Kumbaga dapat pabor sa kanila yung sasabihin nila doon. Hindi, yun yung nakikita natin. Yun din yung mga nagsasabi doon. Dapat pabor sa kanila, di ba? Ngayon, siguro si VP Sara, ito yung pagkakataon na nakakita niya para makabawi naman siya doon sa mga nagdaan ng mga sinasabi sa kanilang hindi maganda. Pero syempre dito, sinabi nga kay VP Sara, kasi may nagsalita kay VP Sara na, di ba, pupunta ka dito sa lugar namin, tapos ganyan, magsasalita ka ng masama, ganto, ganyan, wala ka naman naiambag, ganto, may tumira kay VP Sara na ganon. Kung tutuusin kasi, si VP Sara kasi, hindi naman siya yung nauna. Kahit siguro i-review natin yung simula, kung sino talaga ang unang tumitirya sa kanya, hindi siya yung nagsisimula. Kasi talagang, di ba, magkadikit pa si BBM noon, tsaka si VP Sara, hindi pa siya tumitiwalag noon sa administrasyon, sa gabinete ni BBM, is tahimik lang siya sa mga nangyayari. Kahit nga doon sa confidential fund na hinahabol sa kanya, na kinakaso sa kanya, is nananatili pa rin siyang tahimik. Nito lang naman siya umalis doon. Diba? Nung talagang hindi niya na makayanan, hindi niya na matiis. At syempre siguro nararamdaman niya na parang nag-iisa na lang siya at wala nang kakampi. Diba? Syempre tatagal ka pa ba doon? Syempre hindi na. Aalis ka na kung alam mong sa sarili mo na pinagtutulungan ka na. Ang tagal na nahimik ni VP Sara. 'Di ba? So, sino-sino ba yung mga unang tao na bumanat kay VP Sara? Alam nyo naman yun, mga katunay, kung sino-sino. At alam din naman nila kung sino-sino sila. 'Di ba? Sino ba yung mga unang nagsalita ng hindi maganda sa kanila? Siguro naman kung magsasalita si VP Sara ngayon ng hindi maganda, laban naman doon sa mga taong nakapagsalita sa kanya ng hindi maganda, dapat naiintindihan din nila yun. 'Di ba? Kasi nga, kumbaga parang yung sinasabi nila kay VP Sara hindi maganda, inintindi ni VP Sara yun eh. No? Siguro pagkakataon naman, si VP Sara naman ang intindihin nyo at pakinggan nyo. Parang ganun lang yun. Dahil nga dito ay pumalag naman ang anak ni Congressman Benny Abante at yung sinabi na anak niya pala, ayan yung nagsalita. Tungkol kay VP Sara. Pupunta lang daw si Vice President Sara Duterte sa kanilang lugar at magsasalita ng kung ano-ano na wala naman daw naambag ito sa kanilang lugar. At tapos nga rin yung official statement na ito ng anak ni Benny Abante ay hindi naman nakapagpigil ang isang well-known vlogger at agad-agad niyang sinampal ang katotohanan ang anak ni Benny Abante. At ayon pa sa kanyang official post online, anak ni Benny Abante yung nagwawala dahil sa galit niya kay Vice President Sara. Ito isampal mo sa pagmumuka mo ang naitulo ng Office of Vice President sa iyong distrito. Akala mo wala pero meron. Sige, bigyan na lang natin ng katwiran yung sinasabi niya na si VP Sara daw ay walang nagawa. O sige, sabihin na natin dyan sa Maynila. Kasi sinasabi, wala ka namang nagawa dito sa amin, gaganyan-ganyan magsasalita. So ipinakita dito ngayon na si VP Sara ay nagbibigay ng tulong galing sa Office of the Vice President. O bigyan na natin ng dahilan yung pagsasalita ni ate, yung anak ni Kong Abante. Siguro dahil sa galit din. 'Di ba? Dahil sa pagdedepensa niya sa tatay niya. 'Di ba? Yung pagdedepensa niya sa tatay niya. Syempre, anak papayag ka ba yung ama mo ganun-ganunin lang? Syempre hindi. So eto naman. Siguro nararamdaman nyo rin ang nangyayari sa mag-amang Duterte, kay VP Sara, tsaka kay BBM tuloy. Tsaka kay PRRD. 'Di ba? Nung si VP Sara ay tinitirya about dyan sa confidential fund na yan, 'di ba, lalong-lalo na hindi siya kumikibo nung una, si PRRD ang bumanat sa lahat ng mga tumitirya kay VP Sara. Parang ganito rin yung nangyayari ngayon. Parang binabalik lang parang bumabalik lang tayo dun sa nangyari. Parang binalik lang ni VP Sara kung ano yung ginagawa sa kanila dati. Ginawa niya ngayon. 'Di ba masakit? So, diyan sa puntong yan, dapat naiintindihan natin kung bakit si Tatay Digong ay nakakapagsalita ng hindi maganda noon about sa Congress. 'Di ba? Yun lang pagtugma-tugmain natin, no? Mayor Councilor Priscilla Abante
You said po na walang natulong si Vice President Sara sa City of Manila. I respectfully submit some of the disaster and risk relief outreach programs of the Office of the Vice President of your perusal. Disaster and relief pa lang yan. Di pa kasama yung ibang programs like medical, negosyo, education and others. Para lang malaman mo na meron madami palang ginawa, sabi mo wala, pero meron. Meron. Example lang sa baba. Some lang po yan ha, tsaka 2024 pa lang yan, wala pa yung 2022, 2023, and this year and other months wala pa, tamad kasi ako. Kasi ate, parang intindihin na natin, nadala lang din siya ng galit niya, nadala lang siya ng inis niya din. Diba? Thanks and co. Ang naging official post na ito ng well-known vlogger, talaga namang nasampa ng katotohanan ang anak ni Benny Abante. Matapos nga itong inihayag, ang lahat na kita mo talagang galit na galit siya Kahit wala tayong naririnig na audio, alam ko naman mga katunay na panood nyo to, yung video niya. Pero ako napanood ko din yan. Ganun din naman. No? Project sa pagtulong ng Office ganyan talaga ang politika. The Vice President sa kanilang lugar sa Manila na siya namang kinuhaan ng budget ng Kongreso. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan nagsasabi na talagang masakit ang katotohanan, lalong-lalo na kapag nasampal ito sa pagmumukha mo. Pero dagdag naman nila ay wala naman daw talagang karapatang magalit ang anak ni Benny Abante or si Benny Abante mismo kay Vice President Sara Duterte, kasi kung tutusin ay mas malala pa ang kanilang ginawa dito sa Vice Presidente. Yun yung sinasabi ko. 'Di ba? Siguro naman etong mga sinasabi ni VP Sara about yung mga parang yung tinitira niya si Kong Abante about doon. No, siguro naman is parang wala. Naglalabas lang din si VP Sara noon. 'Di ba? Pero yung nangyari naman sa kanila kung ikukumpara sa ginawa ni VP Sara, kung ikukumpara naman sa ginawa sa kanila, kila VP Sara, mas talagang halos napaka below the belt na yung nangyayari. Di ba nakita naman natin, halos gusto siyang ipatanggal sa pagiging Vice President, di ba? Mas matindi yung ganun. Pero si Tatay Digong, nung presidente dati, kita nyo naman, si Leni Robredo, di ba? Ayaw payagan ni Tatay Digong na ma-impeach si Leni Robredo. Hindi niya ginagawa ng kahit anong aksyon. Kahit sila Leni ay bumibira kay Tatay Digong noon. 'Di ba? Nananatili lang sila sa demokrasya. Kumbaga, malaya silang magsalita kung ano yung gusto nilang sabihin dahil karapatan nila 'yon. Ngayon sinasabi ng mga tao ngayon, parang iba na ngayon. Kapag ikaw nagsalita ka ng hindi maganda, nagsalita ka ng ganto, ayan na, ipapatawag ka, ipapahuli ka, ganun nga. 'Di ba? Kaya hindi malayong napapagkumpara yung dati sa ngayon 'Di ba? Siguro kung nakapagsalita ngayon si VP Sara ng ganyan is dahil sa bugso din ng damdamin niya 'yon. Pero dinadaan niya sa sa kwela, sa pagpapatawa. 'Di ba? Dinadala niya sa ganon, sa comedy. Pero dito 'di ba sa Congress pag binibira yung mga Duterte, pag dinitirya sila, talagang seryoso talaga sila. 'Di ba? Dapat naiintindihan niyo rin kung bakit nakakapagsalita si VP Sara ng ganun At ang tanging ginagawa lamang ni Vice President Sara ay binabalik ang lahat ng pambabastos, pagdidipit, binabalik at paninira nila sa nasabing parang pinaparamdam lang niya kung ano yung ginawa sa kanila. Ganun yun. Presidente. Matapos na lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, yan kandamakmak magsabi mga parating nila kay Vice President Sara, panglait, paninira na walang nagagawa, pero hindi sila marunong mag-research. Grabe mga paratang nila, walang nagagawa. Salamat Office of the Vice President. Mga magnanakaw din yung anak kasi sinungaling din. Atras dapat itawag sa mga yan dahil OA atras ang utak, hindi Abante. Senator Marcoleta, sir, dapat maibalik ang death penalty para sa mga gobyernong magnanakaw. Hindi, di ba? Kita nyo naman kung ano yung sinasabi kay VP Sara, di ba? Halos siya nga pinaparatangan na kurap, magnanakaw si VP Sara, di ba? Kapag binalik naman ni VP Sara yung ganong klaseng salita, syempre nagagalit naman yung tinatamaan. Kung baga kay VP Sara, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit Pero yung binibintang naman kay VP Sara, na siya ay nangungurakot, siya ganto, kita nyo hindi siya masyadong naaapektuhan.
Ganun naman ang tao eh. Bakit ka maaapektuhan kung alam mo naman na hindi mo ginagawa? Hindi ka, kung kasi kung naaapektuhan ka, may kasabihan tayo, pag naaapektuhan ka, guilty ka. Ganun yun. 'Di ba? Hindi umaasenso ang bansa natin dahil hindi sila takot mangurakot. Death penalty, sir, ibalik nyo para sa mga taong bayan. Sana kung kakandidato siya sa 2028 at manalo siya, huwag naman siyang gaganti. Gawin na lang ang mabuti. Yun ang mga lumulustay ng pera, pagbabayarin na lang at ilagay sa pondo ng gobyerno para matuloy ang mga naantalang proyekto, ganun. And Alam ko tuloy. Alam nyo, excited talaga ako ngayon sa darating na eleksyon. Kasi talagang gusto ko talagang makita kung sino talaga yung mga congressman na matatalo, mananalo, yung mga tao ba na nag-impeach kay VP Sara, yung mga tao ba na bumoto sa impeachment ni VP Sara ay mananatili pa rin sa pwesto, no? Pagkatapos nitong eleksyon o sila ay magpapahinga na. Parang ganun. Doon natin malalaman. Kaya napaka-exciting to eh. 'Di ba? Dati ang hinihintay lang natin kung sino yung mananalong senador. 'Di ba? Sa ganito, sino mananalong senador, sino mananalong vice president, sino mananalong president. Pero ngayon pati sa congressman, inaalam na rin natin, hinihintay na rin natin kung sino yung mga makakapasok na congressman na bago o yung pa rin bang mga luma ang makakapasok. No? Kaya abangan natin ang susunod na kabanata. Talagang yung eleksyon ngayon parang isang telenovela na talaga. Nax, galit na galit Ayun, ang anak ni si Abante. Mr. Real Talker. Panoorin natin mga lods. Tatayo ka dito Sigay, no? sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala Ayan ka yun, naman napanood nambag ko. sa mga buhay ng aming mga kadistrito. A few moments later. Baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa siyudad ng Maynila. Boom. Doon sa isang barangay hall nila. Ang indicator nun ay ang buong siyudad ng Boom. Maynila. Extension Ayun. Sinagot na ni VP Sara. Public assistance desk o Office of the Vice President. Ang siyudad ng Maynila, pinanggalan nila ng balik. Rinig mo yan, Princess Abante? Sisiga-siga ka? Hey! Yung Yung pala tatay eh. mo ang nauna! Tapos ngayon, ha? Kung gagantihan kayo, galit ka ngayon. Attorney, di ba? Attorney ka? Ano ba? Ano ba ang mandato ng Vice President or pangalawang Pangulo sa Pilipinas? Kung makapag-demand ka, spare tire lang naman si VP Inday, di ba? Pero yung OVP, no, kahit papano, no, ay may mga natulungan. Lalo na yung mga liblib na lugar na puntahan talaga ng OVP. Oo. Kahit sinasabi nilang spare tire lang yan, pamalit kapag may nangyari sa presidente. Pero nakikita naman natin na kumikilos si VP Sara. No? Ginagampanan niya ang pagiging vice president at patuloy siyang naglilingkod sa mga tao. Kaya huwag ka masyadong demanding sa kung anong pwedeng maitulong ni VP Inday Sara kasi in the first place, alamin mo ang mandato ng isang vice president. At narinig mo ba ang sabi ni Vice President na ang isa nga sa opisina nila ay andon sa distrito nyo Oh. at nagbibigay ng tulong sa mga kababayan Yun natin naman dyan. pala eh. Kung makapagsalita yung si Princess Abante, sa inyo yung lugar na yan? Agoy, agoy, agoy! Iniisa na ni VP Inday Sara. Panoorin natin mga lods. Di po ako magmumura. Nadasal po ako ngayong gabi. Alam niyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Ha? Ay, nako, mga bata, anong tawag yan? Walang respeto. Siguro naman VP Sara, depende naman yun sa ano. Depende naman sa paglalabas ng dila, kung anong klaseng paglalabas ng dila. Kasi ako kumakanta ako, naglalabas ako ng dila, nagkukross ako ng dila. Pero syempre, yun nga sinasabi ko, depende naman siguro. Pero kung maglalabas ka ng dila na medyo hindi ka aya-aya yung makikita, medyo yun ang hindi maganda siguro. Anong tawag yan sa inyo, Bella, di ba? Bela. Dila yan sa... Dila. Di ba? Bakit? Ang mga bata ang gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Di ba yung Parang nanunukso. pangaasahan? Oo, ayun. Ano ba? Parang sinasabi ng bata, be, Be. be, sa
sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Ah. Be, panalo ko, ikaw wala. Ganyan, sa kultura natin, mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Yan. Gabi may apple ako, ngayong gabi. Basta na, go. Labas mo ang props ko. It's payback time! Grabe naman si Baby Sara. Di ba? Ayun sinasabi ko, hindi kayo nag-iingat sa litrato nyo. Hindi, saan ba nakuha yung litrato na yan, di ba? Alam naman natin, uulitin ko, public figure, dapat iniingatan nyo lahat na makukuha sa inyong info. Nako, saan ba nang galing yung picture na yan? Ay, anong distrito tayo? Ay, sinong congressman natin? Agyan na! Nasa tamang distrito ako, Joey. District 6, Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Ano sinasabi niya sa inyo? Be, naisahan ko kayo. Ako meron, kayo wala. Yan. Oh, si BP Sara, lakas mang asar eh. Kaya tuloy talagang kitang-kita sa kanya na talagang nanggigigil talaga yung mga taong galit sa kanya di ba? Talagang hanggat hanggat lalo siyang tinitirya si BP Sara, lalo niya namang iniinis. Dapat sa nangyayari ngayon, si BP Sara yung nai-stress Si BP Sara yung nagagalit. Pero baliktad yung nangyayari. Kahit na may mga tirya kay BP Sara at sa tatay niya sa mga Duterte, is nananatili silang kalmado. Ganun sila kagaling Marunong silang magdala, no? Pero kapag sila naman ang rumesbak, sila yung bumira, no, doon sa mga taong bumibira din sa kanila, yung mga taong bumibira sa kanila, yun ang inis na inis talaga. No, sila yung nai-stress, samantalang sinasabi ko kasi BP Sara, hindi mo siya nakikitaan ng stress sa mga ginagawa sa kanya. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Wala? Kala mo nasa eskwelahan no? Nasa sa blackboard. Naging teacher. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Yan. Yun. Yan. Inisa-isa na ni BP. Ayan, di ba? Parang naging teacher Parang kala mo nasa classroom tapos may blackboard na nagtuturo sa mga estudyante, no? Inunahan niyo si VP. Inakusahan niyo siya ng kung ano-ano. Pinagkaisahan niyo si VP. Ngayon, Bumawi. Isa-isahin niya kayo. Alam niyo mga lords, no? Kasi tama naman yung sinasabi ni VP, walang mawawala sa kanya. Hindi naman siya kumakandidato. Ang mga kongresista na pumirma at walang hinto sa paninira kay VP Inday Sara, hey, lintik lang ang walang ganti. Ayun lang. Oh, sa distrito ni Abante, alam nyo na. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.